Bakit walang patutunguhan ang relasyon sa abuser o narcissist? So, applicable ito sa mga abusers at mga narcissist. Unang-una, ayaw ng mga taong ito ng resolusyon. Ang gusto ng mga ito ay control. Gusto ng mga ito ay hawak nila ang kanilang partners sa leeg. Gusto niya hawak ka sa leeg. Siya ang masusunod. Mali man o tama ang ginagawa niya, siya ang masusunod. Kaya wala itong patutunguhan. Kawawa ka dito. Another one, pag pinag-usapan natin yung accountability, yung pananagutan, ayaw nila ng pananagutan ng mga narcissist na mga abusers. Ayaw nila nun. Gusto nila, malaya silang magawa ang gusto nila, mali man o tama. Ayaw nilang ng boundaries. Ayaw niya ng boundaries. Ayaw niya na may bawal, ayaw niya na mayroong restrictions. Gusto niya malaya siyang magagawa ang mga gusto niyang gawin sa'yo at sa relationship ninyo. Sa pera, sa bahay, sa buhay nyo, kontrolado niya. Yun ang gusto niya. Another one, ang apologies. Ang apologies sa ganitong relationship, ang sorry sa ganitong relationship ay fake. Hindi totoo. Ibig sabihin, ginagamit lang to para mag-manipulate. Ginagamit lang to para mag-control. Para pakalmahin ka. Para maabuso ka ulit. Example is, magsosorry sa'yo para patawarin mo siya ngayong araw na to o ngayong linggong ito. Crisis management ang datingan. Tapos, pagkalipas ng isang linggo, eto na naman. Uulitin na naman ang kawalangian niya. Halimbawa, cheating. Nag-cheat, humingi ng tawad, lumuhod, sabog ang uhog, kunwari lang yon. Drama lang yon. Alam nyo, mga best actor or best actresses yung mga yan. So, kailangan alam nyo yun. Na yun ay palabas lamang. So, ikaw naman, maniniwala ka dun sa sorry. Pero, logic, kung paulit-ulit na nagsosorry, 10 beses, 20 beses na, at inuulit ng inuulit, aba, iba na yan. 'Di ba? Hindi na yan totoo. Fake na yan. Yun ang nangyayari sa relationship na ganito. Kaya wala talagang patutunguhan ito. Wala itong pagbabago, walang progress to. Wala itong ika nga ay kwenta. Another one, ito malupit, ang iyong pain na nararamdaman, emotional pain mo, physical pain mo kung sinasaktan ka, baliwala yun. Irrelevant yun sa mga abusers, sa mga narcissist. Baliwala yun kahit mag-iyak ka magdamag. Tutulog yan na mahimbing. Itaga nyo sa bato yan. Ginulpi ka, kinabukasan gusto niya, normal ka ulit. Magtitimpla ka ng kape. Magluluto ka ng breakfast. Hahainan mo siya. Hahalikan ka, sasabihin, sorry, para magluto ka. Something like that. Tapos bibigyan ka ng yelo o lalagay mo sa mga bukol-bukol sa ulo mo. Tapos kinahapunan, pag uwi niya, may intang ulo, tatadyakan ka uli. So, ganun ang mangyayari dyan. Wala siyang pakialam doon sa pain. Ginagawa lang niya yung panunuyong yun to manage the situation in that particular time or particular day. Another one, eto matindi. They lack empathy and real change. Talagang itong mga taong ito, no, talagang hindi nararamdaman yung nararamdaman ng kapwa-tao nila. Another one, they lack empathy and real change. So, since hindi nga nila pinapansin yung pain na nararamdaman mo, ibig sabihin nun, lack of empathy. Yun yung outcome or output pagka ang isang tao ay mayroon tinatawag na lack of empathy. Pag sinabing lack of empathy, hindi nila lubusang maintindihan sa pamamagitan ng pakiramdam yung nararamdaman ng tao na yun. Halimbawa, pinagtaksilan niya yung asawa niya. Yung asawa niya, sobrang sakit na nararamdaman. Pero sa kanya, okay lang yun. Bakit? Kasi nga, hindi niya maramdaman yung nararamdaman ng asawa niya. Hindi niya mailagay yung kanyang paa doon sa sapatos ng asawa niya. No? Hindi niya ma-internalize yung sakit at pighati na nararamdaman ng asawa niya. That's a good example. Kung ganito ang asawa mo, aba, ay tutulog na mahimbing yan. Ikaw ay iyak ng iyak, papatay ka na sa pag-iiyak, sasabog ka na sa pag-iiyak, sa sobrang sakit, pero yung asawa mo nahagok ang sarap ng tulog. So, ganun ang mangyayari dyan. Another one,
pinag-aaralan ka ng abuser, ng narcissist, yung mga reaction mo, yung mga ginagawa mo, para gamitin against you, para ikaw ay manipulate, kontrolin. So, ano ito? Matindi ito, nakakatakot ito. Kasi ang nangyayari niyan is, ginagamit niya yung mga sinasabi mo, yung mga sikreto mo, yung ugali mo, yung lahat-lahat ginagamit niya yon para ikaw ay atakihin, para kontrolin ka, para i-manipulate ka, para sirain ang mental health mo. Last but not the least, minamanipulate ka paulit-ulit. Inuuto ka paulit-ulit. Ikaw ay pinagsasamantalahan paulit-ulit. Manipulator ang datingan nito. Ibig sabihin, ikaw ay parang puppet. So kung ikaw ay parang puppet, kung ikaw ay robotic ang datingan, may patutunguhan ba ang relasyon na ito? Wala. Kaya sabi ko sa inyo, walang mangyayari dito. Ang pinaka the best dito is umalis kayo sa relasyon na yan bago kayo maubos. Kasi kapag ubos na kayo, hindi na kayo makakatakbo. Hindi na kayo makakapalag. Nandyan na kayo nakalubog. Hanggang kayo ay magkameron na ng mga sakit na kagaya ng mga malulubhang sakit. Major depressive disorder, anxiety disorder or generalized anxiety disorder, CPTSD or complex post-traumatic stress disorder at marami pang iba. It can lead to heart disease. You see, those are the problems that will exist. Kaya mas maganda, mas makabubuti kung umalis ka sa relasyon na yan. Bye for now.